Naitatapak mo na. Naitatapak ko na po Apo at saka natutuyo po siya. Isa pa po, bumalik po sa akin yung aking pong kaluluwa na alam. Ay po ba ang Diyos? Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Ang unang gumaling ay ang kaluluwa mo. Magsisimba ka na lagi ngayon. Salamat. Hindi po ito propaganda. At hindi po ito commercial, Englishin na po natin at Tagalogin. Kung hindi po, kaya lang po ito pinababatid sa inyo para patunayan naman po sa tao na kung sa ganang katauhan po ba ay gagawa ng hindi niya alam? At kung gagawin naman kaya niya, ay gagawin niya ikamamatay ng kapwa niya, kung matimanda siya. Di po ba? Pero kailan pa man, hindi pa pumatay si Apo Kunching, kundi bumuhay. At kailan pa man, hindi pa nagpahamak si Apo Kunching, kundi nagbigay ng liwanag. At yung gayong pamamaraan at kagagawan ay di katauhan ang gumawa at pamamaraan, kundi yaon ay mula sa Diyos na dakila. Buhay po ba ang Diyos? Nakailang ka na bang gamot bago ka nagpunta rito? Na-hospital po ako tapos punta po ako sa operating room. Binusbus po yung paa ko. Sabi ng doktor, puputulin daw po. Pero dahil meron po akong kapatid na lagi nagpupunta rito, pinabasa po niya sa akin yung libro ng banal na espiritu. Binasa ko po yun. Nagkaroon po ako ng pag-asa at nagkaroon ng nagpapasama po ako, sabi ko, kasi sama mo ko kay Apo Kunching dahil alam ko, pagagalingin niya ako at ng banal na espiritu. Yun po. Yun po. Sa katotohanan lamang po ng unang dating niya rito at nakita ko pong maitim na yung paa niya at namamaga, tinuran po ng espiritu, kapag hindi naagapan niyaan, sasagad sa buto, kailangan putulin siya sapagkat lalakad dyan at mabubulok, aakyat. Hindi tama dahil may diabetes siya. Subalit, ang wika ko po, Panginoon ko at Diyos ko, kahabagan mo po siya. Ibigay mo po ang karapatan na siya'y makakilala sa iyo at iyong pagalingin. Buhay po ba ang Diyos? Nang dahil siya po ay nagtiwala, ayan, hindi na mapuputol ang paa niya. Kaya lamang po sinisigurado ko, pag magaling na po siya, mapuputol na pagpunta niya rito. Buhay po ba ang Diyos? Nawa nga, hindi, mahal na kapatid ko. Sapagkat, katulad nung sabi nung bata, Apo Kunching, ano po ba ang gagawin namin? Nasa sa inyo. Bakit nyo kasi ganito? Dumating po yun katatapos ng gawain. Ngayon ang sabi po, kasi po ganito, sabi ng ganito, ganon. Sige po, kapag dinala nyo yan sa hospital, Tagalog na Tagalog po, hospital. Kasi po hindi tayo English, kaya hindi hospital. Hospital, sabi po ay ganito, sasaksakan yan para marilig. Ngayon hindi naman siya nagaganyan kung hindi dito lang. Paano? Lalawit ang niyan, gaganyan yan, tutulo-tulo laway. Mamili po kayo kung anong gusto nyo. Doon, kung saan nyo dako gusto, o dito, na ibabalik nyo. Bukas kung gusto nyo, ibalik nyo para banyusan. Eto na po, purihin ang Ama, pinili nila ito. Kaya lamang pagdating po dun sa kwarto ng upuan ng mga binabanyusan, sabi niya, iyak kong napakalakas. Kaya ako po'y nado sa second floor. Sabi ko, Ama, lalabasin ko po ba itong batang ito? O pababayaan ko na lamang po? Pabayaan mo siyang lumabas ang kanyang luha
pabayaan mo siyang sumigaw. Huwag mo siyang pigilin para na sa gayon makalabas ang kanyang damdamin. Sumilip po ako kasi pinatitigil nila, nakakahiya daw. Lumabas po ako. Huwag po ninyong pigilin, pabayaan niyo sumigaw na sumigaw. Pabayaan niyo po siyang umiyak, makakabuti sa kanya yan. Pinabayaan po nila, tumigil. Ayun po. Tumigil naman nung pinabayaan. Tumigil po. Ayun, pinanyosan. Ilang araw yun, nakikita po ng mga taga-sunod dito yun. Nakikita po ng ano. Pero naku, wag kayong chismosa. Baka pag nakita nyo, sabi ni Apo Kunching, di na daw kayo bumalik. Nako, magkakasala po kayo. Hinahalimbawa lamang po kung ano ang nagaganap sa dakong ito. Datnan Panawan. Buhay po bang Diyos? Yan po ang buhay ng mga alagad at ni Apo Kunching kasama ang mga kaps. Datnan Panawan. Bakit po? Bakit nga po ba? Kung magbibilang lamang po sa 9 na taon na sa Oktubre, 50 na lang po katao bawat araw. Hindi na isama yung 1 taon, 2 taon, 3 taon, wala pang 100 noon. Bilangin mo na nung mag-4, mag-5, mag-6, mag-7, mag-8. Sa palagay niyo po ba, mula doon sa Baliwag siguro, hanggang doon sa Candaba, baka nakahilera po, hindi pa kasya. Ang sasakyan, hindi tao. Buhay po ba ang Diyos? Kagad naman ay oo nga. Hindi po ba? Aba, kaya nga sabi ng ama, anak, magbata ka na sa Datnan Panawan. Ngunit huwag kang makakalimot sa aking alay. Buhay po ba ang Diyos? Kala nyo anong kasunod? Bakit po? Sapagkat kung ano ang kalooban ng ama, pinaghari mo sa puso mo. Kahit iwanan ka, masaya ka. Kahit balikan ka, pantay lamang. Sapagkat di naman ikaw nagpagaling sa Kanya, kundi ang Diyos Ama. Buhay po ba ang Diyos? Diyos Anak. Diyos Espiritu Santo. Kaya lamang po sinasabi yaon, sa katotohanan lang po ang dami-dami pa rin sinasatyat ng tao. Kahit saan ka naman magpunta bilang Apo Kunching, may hahabol sa'yo. Apo Kunching, pamano nga po? Sino ba ako yun? Sino ka ba ako, kapatid? Naging pasyente po ako salamat po at gumaling na po ako. Ganun ba? Patnubayan ka ng ama. Kasi po di ko siya kilala dahil di naman ako ang nagpagaling sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kung ako po ang nagpagaling sa kanya, lahat ng nagmamano sa akin, kilala ko. Dahil, hoy, ako nagpagaling sa'yo, di ka na bumalik sa akin. Hindi po. Kaya wala po akong pakialam kundi babalik. Dahil ang Ama ang nagpapagaling sa kanila sa pangalan ng Kristo, kasama si Kristo, sa patnubay ng Espiritu. Dahil hindi kami kulto. Buhay pa ba ang Diyos? Ayan. Para yatang sumisigaw. Naku, ang dami nyo mga kaps. Kakaingit naman kayo. Ang dami ninyo. Di ko mabilang. Salamat po. Kayo po ay hindi naipit sa piyesta ng Dalayap. Kung naipit-ipit pa po kayo doon, wala na po tayong gawain. Salamat po sa Ama. Kahit 10 piraso ang mga anak niya na magbabatang makikinig sa salita niya, ibubuka pa rin ang labi ni Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi po sa dami yan, hindi sa libu-libu yan, hindi sa milyon niyang bilang ng tao, hindi sa laksayan. Sapagkat di pinag-uusapan ng laksa. Ang pinag-uusapan po, yung makatotohanan. At ang makatotohanan, siyang kaligtasan ay kakamtin, kaluwalhatian na walang hanggan. Kaya po huwag niyo sabihin, kakarampot tayo, kakaunti tayo. Magalak at magpasalamat sa kakaunting niyaan. Kung kasama kang paroroon, kaluwalhatian, kakamtin mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, alam niyo po, habang nananalangin kanina, si kapatid, naroon po ako sa adoration, kasabay po niya ako nananalangin. Pasubali ko kay may papasok. Pamaya-maya nga po may nagtulak ng pinto.
Abay, nakakahiya naman pong marinig nga ako'y humahabol-gol. Hindi ko pala nalak ang pinto, kaya pala'y may papasok. Bakit po? Salamat po sa Panginoon. Kung sa bilang pagkatao ko, pipiliin ko ang anak ko. Ngunit sa bilang espiritu at kalooban ng Ama, pinili ko po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. At habang nakaupo po ako doon, pinasilay po siya sa akin. Hatak-hatak niya na ang kanyang maleta.